Baka may katanungan po. Let me call on first Mr. Alan from GMA DZBB. And may I remind our media practitioners here that only 2 questions each so that we can give everybody a chance to ask. Thank you. Okay. Secretary Alan Gatos po from GMA DZBB. Pwede ho bang pakiulit kung ano-ano lahat yung mga kaso na isasampa po laban dito sa Russian blogger matapos ho siyang maaresto at mamaya na lang yung follow-up. Marami siyang, basahin ko yung spot report. Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab the security guard, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, blocking other security guards, and blocking a permit without a permit in BGC. Maliban pa doon, meron siyang harassment ng mga, nakita niyo yung matandang babae. Meron pa isang resort sa Boracay na habang nagtuturo ng windsurfing ang isang instructor ay pinagtawanan niya at pinagmumura niya pagkatapos para lang ipahiya sa sariling bayan. Ayun ang ilan sa 5 na mga charges na ipapile laban sa kanya. It seems, Secretary, na yung mga video na pinakita ay ginagamit niya para dun sa kanyang blog at para for content. May babala ho ba kayo sa iba pang mga dayuhan na ganito yung mga ginagamit na katatawanan yung mga Pilipino para sa kanilang content at pagkakitaan? Kaya nga dito tayo ngayon para isang babala sa lahat. Hindi lang Pilipino, hindi lang dayuhan. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitaly ay magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag na basusin nyo ang mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Okay. Next would be Mr. Val from DZRH. Secretary Val Gonzales po, DZRH. Paano ho yung magiging proseso bago po siya maipatiport? Kasi usually, ang ginagawa lamang ho previously, not on the same case, pero pagka meron hong mga dayuhan na undesirable, ang ginagawa lang ho, pinalalabas na ho siya ng bansa. Meron pa nga yatang iba, ang gobyerno na ho yung nagbibigay pa ng pamasahe para sa proseso ng deportation niya. By this time, paano po yung mangyayari? May kaso siya rito, tatapusin ho lahat yon. Then follow-up question, how long will this take po? Hindi ko malalaman yan. Pero tatapusin namin siya. Under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien and a flight risk. So, para lang matapos na, para na may ehemplo tayo sa ating mga kababayan, pakita naman natin na mananaig ang batas laban sa mga dayuhan dito. Napakita natin na mga katulad na tao na katulad na Vitaly, kailangan pagbayaran ng ginagawa nila dito. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin natin to, ilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya, hindi siya ma-deport. Dito lang siya sa Pilipinas. Okay. Then my next question. May babala na ho kayong sinabi ho kanina tungkol dun sa mga foreign vloggers. Ito rin ho ba yung magiging panuntunan na dun sa mga local vloggers na dahil ho dun sa content nila, medyo sumosobra na rin ho sila, mga local vloggers, sumosobra na rin ho, inihahatid na sa kahihiyan ho yung ibang mga tao na inilalagay nila sa kanilang marami ng kaso katulad si Professor Shelo ay nag-file na laban sa mga vloggers na ang content nila ay slanderous. Ayun ay bagay na sa ibang panahon natin pag-uusapan. Pero babala na rin to. People have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. A vlog, ang social media, ay may kakibat na responsibilidad.
kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rito sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran lahat yan. Before we give our next question, may I just remind Mr. Vitali to respect the Secretary while he is speaking and not say anything or gesture anything that is out of the ordinary. Thank you so much. So may we call on Mr. Rambo from DZXL. Rambo Labay, sir. Secretary, napapansin ko habang kayo'y nagsasalita kanina pa, itong kulukoy nito, iba yung ugali. Na-background check niyo ba, Secretary? Kung ito ba'y may diferensya sa pag-iisip, meron ba itong kinaaniban, may binabanggit siya kanina, Secretary, paparazzi, meron ba siyang ginagayahan o ano bang motive? Kasi parang kakaiba yung kanyang ugali, pagkakaugali, Secretary. Ito nyo na lang habang sa likod ako, minumura ako di ba? So, hindi ko masasabi kung ano nasa isip niya. Pero may mga reports na sa ibang bansa ay persona non grata na siya sa mga kalokohan na ganito rin ginagawa. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. Ngayon, nakita nyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, hinaharas niya. Meron pa siyang ako na tricycle. Meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang yung nagtuturo ng surfboard. Minumura niya. Hindi pwedeng ganun. Tama na yan. Wag dito sa Pilipinas. So sa tingin nyo, for the sake of content lang talaga, maiba yung content niya dahil yung iba mayroong content na pagkain, yung iba iba-ibang klase. Sa niya kakaiba talagang pananakit. Wala siyang background na may diferensya sa pag-iisip itong kulukoy nito sa likod nyo. Pero ang tawag dyan, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya yung pagkakupal niya para pagkakitaan. Okay. Thank you very much. Now we go on to Jessie of ABS-CBN News. Thank you. Good morning, Secretary. Jess Cruzat from ABS-CBN News. May I ask if Mr. Vitali is allowed to speak? No, not today. Only in the formal inquest. All right. Okay. But dun po sa video niya, hindi lang siya yung nandun, may mga kasama pa siya. I think the cameraman is a Filipino. Hahanapin pa namin yun. Yeah. What's the plan of the government for that? Tactical interrogation pa siya para makuha namin yung identity ng mga cameraman niya. At pati siya, na tingin ko ay Pilipino naman, ay kasama dito sa charge. Dahil enabling siya in the commission of a crime. So hahanapin pa namin. Mm-hmm. So next, Secretary, siguro kanina nabanggit niyo na yung babala, warning, paalala, reminder sa mga vloggers. Meron ho ba kayong plano to at least suggest to our lawmakers na gumawa ng specific law na magta-tighten or magiging more strict when it comes to these vloggers, foreign or local vloggers? Dapat yan ng cyber libel crime natin na i-modify pa. Sasuggest namin sa mga lawmakers to na sa susunod na kongreso kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. Dapat to kung pakitang at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, ay pinagkakakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Okay. Let us now go to Can Conor of TV5. Sorry if I mispronounce your name wrong, dear. Sorry, Caricator po, TV5. Doon po muna kay Vitali. Meron po ba siyang history na parang, kumbaga pang ilang bansa na po ba na ginagawa itong mga ganitong content? Eh bakit po kaya natotolerate na ulit-ulit? Or tinarget niya ba talaga yung Philippines? Ang balita namin meron, pero hindi pa namin nakita yung buong archive niya. Pero ang balita namin meron, pero hindi pa confirmed yun. Pero dito, nakuha ko yung complaint ng alas 10 ng umaga. By 1 p.m. yata, or something yan. In 3 hours, nahuli kagad siya ni General Torre ng CIDG. At nahuli siya sa Conrad Hotel. Doon nakatira sa napakamahal na hotel.
Kung saan, magkano yun siguro, mga 15, 20,000 a night ang bayad niya. So lahat yan, paano mo babayaran yan? Di ba? Kung di mo pinagkakitaan ang kahihiyan ng Pilipino. Ayun ang pinakamasakit dyan. Doon naman po sa 8 na cops po, yung sa EPD. Yes, go ahead. Later na Go ahead. Is it okay, Secretary? Okay. Later, meron na po bang update dun sa pang-Siyam na hinahanap pa po yata at large pa rin? Ma'am, at present, at large pa rin po yung team leader ng District Special Operation Group. At large pa rin, si Major Emerson Cubillas, at large pa rin siya, and patuloy pa rin nating pinaghahanap, ma'am. Wala pa po. Yes, actually hindi siya kasama doon sa actual operation. That's why what we did was we immediately arrested those who were involved doon sa operation na yon. But si Major Cubillas, yung team leader, wala talaga siya doon. Immediately he went on AWOL. That's why we're still looking for him, and appropriate charges will be charged against him. Thank you po. Thank you so much. Now we go on Andrea from Billionario. Okay na? No questions? Okay na lahat? Okay. Sec, just a few more. Third, Malonzo from Sunstar. No questions? Sir, good morning. Sir, nakikita ba natin na itong, dahil yung mga, doon po ako sa 8 cops na involved doon sa robbery incident, nakikita ba natin na ito ay sindikato na ba silang maituturing? Kasi nagkaroon na sila ng kaso before, bakit ngayon nakabalik sila sa serbisyo o nasa serbisyo pa sila? Bakit nasa serbisyo pa sila? And nabuo ulit sila para lang gumawa ng isa pang ganitong illegal. So, sindikato ba, sir? Nakikita na ba natin na sindikato sila? Hindi siguro natin masabi agad ma'am na sindikato because during the background investigation, although may mga iba-iba sila mga cases, pero wala pang actually only from the 8 suspect ma'am, actually there are only 4 na may talagang admin case and wala pang finality yung kanilang mga cases, sir. Matagal na sila magkakilala, sir? O na nagkasama-sama na sila before? Before, they were assigned, yung iba ma'am assigned sa Mandaluyong City Police Station. Magkakasama sila, sir? Silang Yung iba, 8? ma'am, yes. Not necessarily the 8 ma'am. 4 lang yung magkakasama doon ma'am. Okay. Thank you very much. Miss Leah Ilagan from UNTV. Morning, sir. Sir, nakita na ba natin kung sino talaga yung nag-utos dito sa 8 pulis na isagawa yung operasyon? Sino ang pumirma ng kanilang operation? Yes, ma'am. Actually, yung nangyari po ito nung 3:30 ng April 2, So, immediately, yung sinubmit nilang report sa atin, they serve a warrant of arrest against Mr. Geely, a Chinese national. And based from that report, nakita rin natin na yung nag-serve sila ng warrant of arrest for violation of illegal possession of firearms. And doon sa report nila, medyo kaduda-duda na, sir. Dahil nakalagay doon, allegedly, they were bribed. Nagbibigay, nag-offer yung Chinese ng 14 million. Where in fact, yung warrant of arrest na sinerve nila, available ng 200,000. So based from there, we immediately directed the Eastern Police District to conduct investigation. And immediately, they were placed on restrictive custody. Idinisarmahan natin agad yan. And nakita natin na maraming violation. And one is, wala silang body-worn camera, which is very, very required talaga ng korte yun. Yung kanilang pre-coordination, hindi rin maayos. Yung pre-operations clearance was only signed by the team leader, yung DSOU, Major Cubillas. So doon pa lang lumalabas na siya lang yung pumirma ng pre-operations clearance, where in fact, it should be signed by the Deputy District Director of for Operation of the Eastern Police District. So doon pa lang makikita natin marami ng violation. And worst thing na nangyari, yung hinuli nila, hindi pa yun yung totoong Mr. Geely. So there was already mistaken identity. Because the original Mr. Geely was already arrested by CIDG on March 9, 2023 for the same violation. Okay. Sir, sa nangyaring to, kinasuhan nyo na yung 8, may isa pang hinahanap, yung team leader. Kumbinsido ba ang Philippine National Police na talagang pagnanakaw lang ang pakay nitong mga pulis na ito? Yes, sir. Yes, ma'am. Sa kami po, naniniwala na talagang
Naniniwala po kami na pag nanakaw talaga yun, dahil yung snare nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titignan natin, the ultimate motive is pag nanakaw po talaga. Sir, na-interview namin yung family nung hinuli nila at may mga nawawalang mga mamahaling relo gaya ng Audemars, Rolex, may gold bar. Sinabi nung pamilya na gusto daw po nilang maisole. May hinahanap pa po ba tayo na posibleng pinaglagyan pulis na ito? May nabanggit ba sila, sir, na willing nilang isole itong mga pera at mga mamahaling alahas? Actually po, during the investigation, ma'am, they are ma'am about it. Actually, para-pareho lang yung statement sinasabi nila, but on the part of NCRPO and the Eastern Police District, tuloy-tuloy pa rin po yung effort natin para ma-recover natin lahat na alleged na nawawalan ng mga items and pera, ma'am. The last question now would now be coming from Ms. Kim of A27. Okay, unahin po muna natin si Ms. Kim and then we could ask for the last question. Thank you, ma'am. Kim, sir, from A to Z, Channel 11. So, sir, sa ngayon, sir, yung ating, ano ngayon, sir, sino ngayon, sir, tumatayo? Bakit, sir, nasibak din yung ating district director ng Eastern Police District? Ano po ba yung kinalaman po, or ano po ba ito, command responsibility? At ano pa, sir, yung ginagawa po? Lahat po ba ng DSOU as in nasibak lahat? At even though the personnel of EPD, walang any connections to them, other personnel, sir, na madadamay po. Thank you, sir. Okay, yes, sir. Actually, sa mga ganitong pagkakataon, it is actually an SOP sa PNP to relieve the commander administratively to while the investigation is ongoing. I'd like to inform everybody that based from the directive of our regional director, the whole DSOU of EPD was already dissolved. Nirelieve po natin lahat yun, and they are being accounted every day, tinitingnan natin. And yun po, na-dissolve lahat yun, and yung kay General Tulyaw naman, administrative relief po yun. Because remember, we already filed the criminal cases, but on the part of the administrative cases, tinitingnan po natin, sir, kung hanggang saan yung liability ng ating mga commanders on the ground. Okay, one more question from GMA7. Belia Carriazo, sir, from the Philippine Star. Okay, Philippine Star. Secretary, although 8 police lang itong involved, pero siyempre ang latay nito sa entire PNP and even the DILG. So ano yung efforts na ginagawa nyo para masigurado na magiging yung mga police magiging responsable at yung kanilang tungkulin ang gagawin nila? And kahit we know na kauupo nyo lang, so masasabi ba natin na generally ay hindi ganito yung pagtingin ninyo sa kapulisyan? Salamat po. 99% ng 226,000 personnel ng PNP ay mababait na tao. Sila'y tapat sa tungkulin, sila'y nanilbihan ng mahusay. Pero so 1% na yan, katulad ng 29 na pinakulong namin noong January dahil sa drugs, katulad dito, ay makikita natin na kahit saan naman, kahit na ang PNP, hindi siya perfectong organization. Meron laging mga lihis sa mga katungkulan at araw-araw hinahanap namin sila at unti-unti namin kinukuha. Ito ay gumagawa kami ng moral hazard sa lahat ng mga nasa serbisyo. Na pag ganito gagawin nyo, walang pakiusap, walang padrino, walang boss, walang pinagsilbihan dati, walang pakiusap, walang suhol, lahat kayo magkakakaso. Okay. Hi, Sec. The last, Secretary from GMA7. Sec Ian Cruz po ng GMA. Sec, going back kay Vitali, if ever, sir, yung binanggit yung 5 cases niya, paano po kapag nakapinayagan siya mag-bail, paano po natin i-monitor yung kanyang activities? Sa ngayon, under restrictive custody siya ng Bureau of Immigration. So, under legal custody siya ng PNP dahil sa kaso, pero under restrictive custody ng Bureau of Immigration. So, habang walang hearing, ay doon lang siya muna kasama ang Bureau of Immigration as an undesirable alien. So, kahit legally, pwede siyang mag-bail, nasa custody siya Yes, dahil may batas kasi ang Bureau of Immigration na pwede sila mag-hold ng kahit sinong undesirable alien.
Okay. If the Secretary has closing statements, one more question, Okay. Secretary, if you would allow. Okay, last one. Wala kaming information sa ganung lugar. Ito tingin ko, mga rogue cops ang talaga na sila nag-uusap kung anong gagawin. Wala pa. I-elevate pa lang sa NAPOLCOM yan. Pero we have a backlog of 1,300 cases from 2016. We are solving 30 cases a month. So parang one a day. So ipoprocess namin to. Matatapos namin yan before 2028 ay naubos namin ang backlog ng buong NAPOLCOM. Pero ito, imamadali namin to kasi of particular importance. Okay? So, the Secretary, if you have some closing statements to give out, thank you. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito. Gusto na namin pakita sa lahat na parehas ang batas dito sa Pilipinas. Sa katagal-tagalan ng panahon ay meron tayong tinitignan na pagdayuhan ng andyan ay nakatingala tayo na kahit binabastos tayo ay tinatanggap lang. Kung nakita niyo yung mga security guard, kung nakita niyo yung mga katandaan, pag hinaharas sila ng dayuhan, parang ngingiti-ngiti lang sila, parang wala silang magawa. Ito yung mensahe na kahit sino pa man sila, ay may batas na nasa likod nila. Andiyan dyan ang ating mga pulis, andiyan dyan ang Bureau of Immigration. Kahit sino ka man ay may pagbabayaran ka, basta lumihis ka sa batas. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you so much, Secretary.